Sa halip na sumagot, iniuna ni Cedric ang braso sa kanya at saka siya nito niyakap. Tulog na tayo. Anito, sabay subsob ng mukha sa likod niya. Tinangka niyang kalasin ang kamay ni Cedric mula sa pagkakayakap sa kanya. Pero mas lalo lang humigpit ang yakap nito. Ilang araw na akong walang maayos na tulog. Hayaan mo na akong matulog sa tabi mo. Bulong ng binata. Napabuga ng hangin ng dalaga. Pansin niya rin kasi ang lumalaking eyebag sa mga mata nito. Kaya pinagbigyan na niya ito. Nang magising si Micah, nakayakap pa rin sa kanya si Cedric. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay nito, pero mas lalo pa itong yumakap sa kanya. Magluluto lang ako ng almusal, anya, sabay pisil sa ilong nito. Nakangiting dumilat si Cedric. Talagang paninindigan mo ang pagiging asawa ko, ha? Naniningkit ang mga matang sabi nito. Bakit? Ayaw mo ba? Bahagyang inilapit ni Cedric ang mukha sa kanya at saka siya nito tinitigan. Sinabi ko bang ayaw ko? I want coffee for breakfast. Nangingiting sabi nito. Tinangkang bumangon ni Micah pero agad siyang nahila pabalik ni Cedric. Hindi pa ako tapos. Gusto ko rin ng kiss. Anito, sabay dampi ng halik sa labi niya. Papol ka talaga. Ani Micah, na nooy patayo na sana. Pero muli siyang binatak pabalik ni Cedric. Kaya napadagan siya rito. Kapwa nila naramdaman ang bilis ng tibok ng puso ng bawat isa habang nakatitig sila sa isa't isa. Effective naman, di ba? Nakangiting sabi ni Cedric, sabay tuldok sa ilong niya. Napatulis ang nguso ni Micah. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at sa kanya ito pinisil. Natawa na lang ang binata. Naglalaro noon sa dalampasigan sina Micah at Miggy. Nang lumapit si Cedric sa kanila. Sorry babe, kailangan na nating umuwi. Ha? Bakit? May nangyari ba? Napatayong tanong ni Micah. Tumawag si mama. Hinihintay na raw tayo ni lolo. Dadaan tayo sa inyo? Okay lang ba sa'yo? Nasa Bulacan na lang natin i-spend yung ilang araw na leave natin? Okay. Ani Micah, sabay baling kay Miggy. Baby, let's go na, uuwi na tayo. Inamba ng bata ang mga kamay, kaya agad niya itong binuhat. Nangingiting umakbay si Cedric sa kanya, at magkaagapay silang naglakad pabalik sa rest house. Matapos mag-impake, agad silang bumiyahe pa Bulacan. At doon masaya silang sinalubong ng pamilya ni Cedric. Finally, nagpakita rin kayong dalawa. Alam niyo bang matagal na kayong inaabangan ng lolo niyo? Salubong ng mama ni Cedric. Agad na humalik si Micah sa pisngi nito at saka nagmano sa matanda. Mabuti naman at nagkaayos na kayong dalawa, anang matanda. Nilakihan ni Cedric ng mga mata si Micah at napangiti naman ito. Naku, akin na nga yung apo ko. Anang mama ni Cedric. Nanoy kinuha na ang bata kay Micah. Dumiretso na muna kayo sa kusina at kumain. Mamaya na tayo mag-usap. Sigurado akong gutom na kayo. Tara babe, kain muna tayo. Ani Cedric, sabay abot ng isang kamay ni Micah. At sa kanya hinila papunta sa kusina. Ma, yung gatas ni Biggie, pakikuha na lang ho sa bag. Sigaw ni Cedric. Oo, eto na, nakuha ko na. Nakakatuwa naman ang mama mo. Hindi niya rin itinuring na iba si Miggy kahit papo ito ng daddy mo sa ibang babae. Wala naman kasing kasalanan ng bata, babe. At isa pa, biktima lang din ni dad ang mama ni Cassie. Binata kasi ang pakilala ni dad sa kanya. Naku, chick boy pala ang papa mo, ha. Baka naman magpana ka pa, ha. Natatawang sabi ni Micah. Hindi, no. Good boy yata to. Anang binata, sabay halik sa pisngi niya. Babe, siguradong petsa na naman ng kasal natin ang tatanong nila. Ano? Ready ka na ba sa isasagot mo? Ani Cedric habang nangangalkal sa kusina. Biglang napatigil si Micah na nooy kumukuha ng mga plato at kutsara. Ikaw na ang bahalang sumagot. Hindi ko naman alam ang sasagot ko sa kanila eh. Bumaling si Cedric sa kanya
At saka siya tiningnan sa mga mata. Sure ka? Ako magde-decide. Oo, ikaw na. Sabi mo yan ha? Oo nga, kulit. Natatawang sagot ni Micah. Gaya ng inaasahan nila, nakaabang na ang lolo at mama ni Cedric nang makalabas sila sa kusina. Pwede na siguro nating pag-usapan ng kasal. Nakangiting sabi ng lolo ni Cedric. Nagkatinginan ng dalawa at sabay na tawa. I told you, bulong ni Cedric. Lo, hindi po ba dapat pag-usapan natin yon kasama ang family ni Micah? Tanong ng binata habang papaupo sa sopa. Naku, hindi na kailangan. Nakausap na kami, anang matanda. Napakunot ang noo ng dalawa na nooy muling nagkatinginan. Kailan po? Tanong ni Micah. Nung isang araw lang. Dinalaw ako ng kumpadre ko kasama ang mama mo at papa mo. Kaya pinag-usapan na rin namin ang tungkol sa inyo. Ano po ang napag-usapan niyo, Lo? Tanong ni Cedric. Siyempre, nagkasundo kami na bongga ang magiging kasal niyo. Huwag yun ang problemahin ng pag-aasikaso. Kami na ni Lolo Ben ang bahala ron. Lo, sorry ha. Pero hindi po ako papayag na wala akong ambag sa kasal namin ni Micah. Kung gusto niyo po ng bonggang kasal, ako po ang magpo-provide nun para sa kanya. Sure ka? Ayaw mong pagtulungan namin ng kumpadre ko? Lo, na-appreciate ko naman po yung effort niyo ni Lolo Ben. Pero syempre po gayo niyo, excited din naman po ako sa kasal namin. Don't worry po, hindi ko po kayo bibiguin. Anak, hindi biro ang gagastusin sa kasal ha. Baka mapasubo ka kung susuluhin mo. Sabat ng mama ni Cedric. Napangiti si Cedric. Bigyan niyo lang po ako ng sapat na panahon, ma. Siya, sige. Ikaw ang bahala. Anang matanda. Nangingiting inabot ni Cedric ang kamay ni Micah. At sa kanya bahagyang pinisil. Na para bang sinasabing okay na ang lahat. Ngumiti naman si Micah at saka tumango. Nang makabalik sa Manila, agad na sumabak sa trabaho si Cedric para buuin ang pondong kakailanganin sa kasal. Babe, sure ka ba na idadagdag ko pa sa schedule mo today itong meeting kay Mr. Lee? Tanong ni Micah. Oo, babe. Galante raw yang si Mr. Lee. Matagal ko nang gustong makatrabaho yan. Pero babe, puno na ang schedule mo today ah. Kaya mo pa bang isingit to? Kaya yan, babe. Ipapasundo na nga pala kita kay Mang Dado. Baka kasi gabihin na ako ng uwi. Ha? Uuwi na ako? Maaga pa ah. Alanganing tanong ni Micah. Tumayo si Cedric at saka lumapit sa kanya. Babe, kaya ko na to. Magstay ka na lang muna sa bahay. Ako nang bahala sa office. Hindi na nakaimik si Micah. Nanoy na patitig na lang sa binata. Madaling araw na nang hahapay-hapay na pumasok sa silid si Cedric. Pinuwersa nitong buksan ang pinto kaya nagising si Micah. Cedric! Tanging nasambit ni Micah nang makita niyang sumubsob si Cedric sa sahig. Dali-dali siyang bumangon at lumapit sa binata. Ano bang nangyari? Bakit nagpakalasing-lasing ka naman ng ganyan? Anya, habang inaalalayan niya itong tumayo. Napasubo ng inom eh. Ang hirap kasing mapa-oo ni Mr. Lee. Kumain ka na ba? Aniya, habang ginagabayan niya ito papalapit sa sopa. Babe, wag mo na akong intindihin. Matulog ka na, ayos lang ako. Anito, nang makaupo sa sopa. Anong ayos? Tingnan mo nga yung itsura mo. Naliligo ka na sa suka. Ang baho-baho mo. Ani Micah, habang tinatanggal ang pagkakabotones ng long sleeve ng binata. Nang mabubaran niya ito, agad siyang pumasok sa banyo at kumuha ng palangganang may tubig. Pagkatapos ay binalikan niya ito. Mahina lang palang tolerance mo sa alak. Ba't ka naman nakipagsabayan sa mga yun? Anya, habang nililinisan niya ito. Hindi sumagot si Cedric
na nooy naghihilik na. Pasaway. Bulong ni Micah. Kasalukuyan na niyang pinapalitan ng damit si Cedric nang umungol ito at bumaling sa kanya. Pigil ang hininga niya noon para hindi magising ang binata. Matulog ka na, sabi, ayos lang ako. Nakapikit na sabi nito, sabay pigil sa kamay niya. Napabuga na lang ng hangin si Micah. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito at sa kanya ito kinumutan. Wala na si Cedric sa tabi niya nang magising si Micah. Kaya mabilis siyang napababa sa kama. Patakbong bumaba siya ng hagdan at saka siya dumiretso sa kusina. Si Cedric, anya, nang masalubong niya si Joy. Ay ate, pumasok na po, sagot nito. Bakit hindi niya ako ginising? Wala bang ibinilin sa inyo? Wala po eh, baka po kay Manang meron. Parang wala sa sariling humila ng silya si Micah at saka siya naupo. Mag-almusal ka na, ani Manang, nang pumasok sa kusina. Manang, wala po bang ibinilin si Cedric sa inyo? Muling tanong niya. Magpahinga ka na raw muna sa bahay. Saka ka na lang daw bumalik sa opisina. Ani Manang, habang kumikilos sa kusina. Okay lang naman po ako eh. Hindi naman po ako napagod sa biyahe. Okay lang po ba na sumunod na ako sa opisina? Ikaw ang bahala. Nandiyan naman si Dado kung magpapahatid ka. Napangiti ang dalaga. Thank you po. Anya, sabay tayo. O, ano ka? Hindi ka ba kakain? Maliligo muna po ako. Mabilis lang po ako, Manang. Anya, sabay takbo pabalik sa kwarto. Napangiti na lang si Manang, sabay na pailing. Wala si Cedric sa opisina nang makarating si Micah. Kaya tinapos niya na lang muna ang mga naiwan niyang trabaho habang naghihintay. Ma'am Micah, alam po ba ni Sir na darating kayo? Tanong ng isang office staff na nooy kanina pa nakatingin sa kanya. Nakaupo lang ito sa isang cubicle malapit sa pwesto niya. Napangiti ang dalaga. Actually, hindi. Gusto ko sana siyang sorpresahin. Alanganing napangiti ang babae. Nasa labas po kasi sila ngayon ni Ma'am Tricia. Nag-ocular visit po para sa bagong project. Napatango-tango ang dalaga. Ganun ba? Sige, tatawagan ko na lang siya. Dinukot ni Micah ang cellphone sa bag at sa kanya tinawagan si Cedric. Pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Nakailang beses na niyang sinubukan, pero hindi pa rin ito sinasagot ng binata. Baka po busy, ma'am, sabi ng babae na kaninang kausap niya. Hindi pa rin pala ito bumibitaw ng tingin sa kanya. Alanganing napangiti ang dalaga. Ano ulit yung name mo? Kunway tanong niya. Lumuwang ang pagkakangiti ng babae. Marites po, ma'am. May pagmamalaking sabi nito. Bakit sa yung name mo? Pigil ang ngiting sabi niya. Talaga po, ma'am? Nakangiting tanong nito. Napailing na lang si Micah, sabay na pangiti. Mabilis na lumipas ang mga oras. Natapos na ni Micah ang lahat ng kailangan niyang gawin. Pero wala pa rin Cedric na nagpakita sa opisina. Kaya nagpasya si Micah na umuwi na lang. Nakahiga na siya noon nang maramdaman niya ang pagpasok sa kwarto ni Cedric. Ramdam niya ang pagkilos nito sa loob ng silid. Mula sa pagbibihis nito hanggang sa'y mahiga ito sa sopa. Hinihintay niyang lumapit ito at tumalik sa noo niya, gaya ng lagi nitong ginagawa. Pero hindi ito ginawa ng binata. Ni hindi man lang siya nito ginising para magpaliwanag kung bakit hindi nito nasasagot ang mga tawag niya. Hindi niya tuloy maiwasang mapaisip kung bakit bigla na lang itong nagbago.